Isang babae ang nagbalewala ng lahat ng babala ng kanyang anak tungkol sa kanyang kasintahan. Ngunit nang mangyari ang hindi maiiwasan at mawala ang kanyang anak, gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. Nakaupo si Monica sa kanyang opisina, ang mga mata ay nakatuon sa tanawin sa labas, ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay sa gulo ng mga posibilidad. Ang kanyang bagong relasyon kay Jerome ay nagdala ng higit pa sa pagmamahalan at pagnanasa. Ang sinasabi niyang negosyo na cryptocurrency ang magiging kinabukasan. Ang pamumuhunan dito ay maaaring baguhin ang buhay ko. Naisip niya habang iniisip ang mabuti at masama nitong dulot. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nagbalik sa kanya sa realidad. Si Jerome ang tumatawag. "Hi love, how about lunch sa paborito mong restaurant? Papunta na ako para sunduin ka." Sabi niya, ang boses ay kasing charming gaya ng dati. "Oo love, that would be great. Bababa na ako." Sagot ni Monica habang mabilis ang tibok ng kanyang puso sa pananabik. Agad niyang inayos ang kanyang buhok at lumabas ng opisina. Nagkita sila at pumunta sa isang eleganteng restaurant kung saan karaniwang kumakain si Monica kasama ang kanyang matagumpay na mga kaibigan sa trabaho. Ang kanyang kasintahan na laging maginoo, hinila ang upuan para sa kanya at agad na ginawa ang kanilang order. Matapos ang magagaan na palitan ng haplos at salita, dumiretso na siya sa punto. "So baby, nakapagdesisyon ka na ba? Isang natatanging oportunidad ito, Monica. Ang cryptocurrency na ito ay bago. Tataas ang halaga nito ng sobra. Pwede tayong maging milyonaryo." Sabi niya ng may kumpiyansa. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Milyonaryo, ang salitang yon ay tila matamis, ngunit mapanganib din. Ito ang perang inipon niya para sa kinabukasan ng anak niyang si Cathy para makapasok ito sa kolehiyo. Maaari ba talaga niyang isugal ito? Habang tinitingnan ang puno ng pag-asang tingin ng lalaki at iniisipan lahat ng karangyaan at kaginhawahan na maaaring dala ng buhay ng isang milyonaryo. Sandaling nag-alinlangan si Monica bago tumango bilang pagsang-ayon. "Oo love, ipagkakatiwala ko ang lahat ng meron ako. Ito na ang magiging turning point ng buhay natin." Isang nagniningning na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jerome. Yumuko siya upang halikan si Monica. Pinagtibay ang kasunduan, hindi lamang sa mga salita kundi pati na rin sa pagmamahal at pananabik. "Hindi ka magsisisi, malapit na tayong yumaman." Masiglang sabi ng lalaki. At sa ganitong tagpo, nakaupo sa isang marangyang restaurant, nagpaplano ng isang kinabukasang pareho nilang pinaniniwalaang magniningning. Ang dalawa ay nagdiwang ng kanilang naging desisyon. Labis ang kasiyahan ni Monica bagamat may munting bahagi sa kanyang kalooban, isang bahagi na parang boses ng kanyang anak ang bumubulong ng mga babala. Ngunit pinili niya itong baliwalain. Wala siyang ideya kung gaano kamahal ang magiging kapalit ng desisyong ito. Palaging namumuhay si Monica ng maayos bagamat hindi marangya. Nagtatrabaho siya bilang analyst sa isang malaking kumpanya ng marketing, isang trabaho na bagamat hindi siya yumayaman, ay sapat na upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan at ng kanyang 6 na taong gulang na anak na si Cathy. Ang buhay ni Monica ay komportable, puno ng kasangkapan na may mga kwento ng mga taon ng paggamit at isang hardin kung saan mahilig maglaro si Cathy. Ang bata ay bunga ng relasyon na noong panahong yon hindi planong gawing pangmatagalan ni Monica. Mas lalong hindi bilang pundasyon ng pagkakaroon ng anak. Ang ama ni Cathy, isang lalaking inilarawan ni Monica bilang walang halaga, ayon na rin sa kanyang sariling mga salita, at hindi kailanman naging bahagi ng buhay ng bata. Hindi naman yun mahalaga kay Monica, pinalaki niya si Cathy ng mag-isa at para sa kanya ay sapat na yon. Pagkatapos, dumating si Jerome sa kanyang buhay. Ang lalaki ay sagisag ng kasopestikahan at tagumpay, makisig, may matikas na katangiang pisikal, na nagpapalingon ng mga ulo tuwing pumapasok siya sa isang lugar at may matalas na isipan na puno ng mga revolusyonaryong ideya. Para bang hawak niya ang susi sa isang mundo na laging abot tanaw ngunit hindi naaabot ni Monica kaya agad siyang nabighani. Para sa babae, si Jerome ay isang aklat na hindi niya mahinto ang pagbabasa, puno ng kapanapanabik na mga kabanata at nakakagulat na mga revelasyon. Lubos siyang humanga sa mga ideya ni Jerome at sa kanyang malalaking pangarap. Hindi nagdalawang isip si Monica na simulan ang pag-invest ng kanyang mga ipon sa iba't ibang negosyong iminungkahi ni Jerome. Pakiramdam niya, isang bagong yugto ng kanyang buhay ang magsisimula. Isang yugto na puno ng walang katapusang posibilidad. Sa gitna ng kasiyahan at pagmamahal, tila maginhawa niyang nalimutan na may isa pang mahalagang tao sa kanyang buhay na lubos na umaasa sa kanya. Ang kanyang munting anak na si Cathy.
Hindi kailanman nagustuhan ng bata ang bagong kasintahan ng kanyang ina. Mami, hindi siya mabuting tao. Paulit-ulit at palagi niyang sinasabi ito. Minsan pa, sinabi ng bata sa kanyang ina na narinig niya si Jerome sa telepono na nagsasabing, "Kukunin ko ang lahat sa kanya, makikita mo." Subalit para kay Monica, ang mga salitang yon ay tila mga ilusyon lamang ng isang bata na hindi naunawa ng komplikado at pang-adultong mundo ng mga relasyon. Naisip niya, binaliwala ang mga babala ng kanyang anak at tiningnan pa ito bilang mga tangka ng bata na paghiwalayin sila. Nagsiselos lang si Cathy, masasanay din siya sa kanya. Sa katunayan, ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanyang kasintahan ay nagsimulang malunod ang lahat ng iba pa, pati na ang kapakanan ng kanyang anak. Napakakitid na ng kanyang focus na ang tanging nakikita niya ay ang maliwanag na kinabukasan kasama si Jerome. Hindi alintana ang katotohanan na nakikita ng kanyang munting anak ang lalaki bilang isang nakakatakot at mapanganib na tao. Ang pagmamahal ni Monica para kay Jerome ay unti-unting nakikipagtagisan sa kanyang responsibilidad bilang isang ina at sa kasamaang palad, ito ang nanaig. Ang tahimik na alarma sa kanyang puso na nararamdaman niya tuwing nasa panganib si Cathy o may kailangan ito ay tila tuluyang tumigil. Sa kanyang pagkakakulong sa sariling mga pangarap at plano, naging bulag at bingi si Monica sa mga panganib na unti-unting bumabalot sa kanila. Habang abala siya sa pag-iisip tungkol sa mga milyones na magbibigay sa kanya at sa kanyang kasintahan ng kapangyarihan sa mundo, hindi niya namalaya na ang halagang babayaran niya ay higit na mas mataas kaysa sa anumang pinansyal na pamumuhunan na kaya niyang takpan. Pagkatapos ng tanghalian kasama si Jerome, binalot si Monica ng pakiramdam ng euphoria at posibilidad na nagdulot ng matinding kasabikan. Pakiramdam niya ay nasa bingit siya ng isang monumental na pagbabago. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Cathy na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng isang librong tila masyadong advance para sa kanyang edad. "Hi, Mami! Mukha pong masaya ka. Ano pong nangyari?" Tanong ng bata habang inilalapag ang kanyang aklat at tumingin sa ina na may halong pagkamausisa at pag-iingat. Ngumiti si Monica. "Oo anak, may nangyaring kamangha-mangha. Nag-invest ako sa isang bagay na magpapayaman sa atin." Sabi niya na puno ng kasiyahan. Napakunot ang noo ni Cathy. "Saan ka nag-invest, Mami?" Tanong ng bata puno ng pag-alala. Sandaling natigilan ng kanyang ina, napalunok bago sumagot. "Ininvest ko ang perang inipon ko para sa pang-college mo. Pero napakabata mo pa, Cathy. Sa panahong kailanganin mo yon, magkakaroon na tayo ng mas maraming pera na higit pa doon." Namutla ang mukha ng bata at bigla siyang sumabog. "Mami, si Jerome na naman, di ba? Niloloko ka niya, Mami. Masama siyang tao." Galit at nasaktan, itinaas ni Monica ang kanyang boses at sumigaw. "Tama na, Cathy. Kung hindi mo kayang maging masaya para sa akin, pumunta ka na sa kwarto mo ngayon. Gusto lang ni Jerome ang makakabuti para sa atin." Tumakbo ang batang babae papunta sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Samantala, naiwan si Monica sa sala. Kinuha ang cellphone para tawagan ang kanyang kasintahan. "Love, hindi mo magugustuhan ang nangyari. Kakatapos lang naming mag-away ni Cathy. Lagi na lang siyang nagsasabi ng masasamang bagay tungkol sa'yo." Sabi niya na para bang ang anak niya ang problema. Sa kabilang linya, malalim na napabuntong hininga si Jerome. "Babe, alam mo namang mahal kita, and I want the best for us. Pero..." Huminto siya saglit bago magmukahi ng isang ideya na hindi kailanman pumasok sa isipan ni Monica. "Siguro, panahon na para isaalang-alang ang mas maayos na kapaligiran para kay Cathy, tulad ng pagpasok sa mas magandang school. Doon niya makukuha ang disiplina at edukasyong kailangan niya." Natigilan si Monica. "Sa tingin mo ba talaga yun ang tamang gawin?" "Tingnan mo, love." Patuloy ni Jerome, ang boses niya ay puno ng halos hipnotikong panghihikayat. "Kung gagawin natin to, pwede na tayong magsimula bilang totoong pamilya. Ikaw at ako lang. Kapag lumaki na si Cathy, maunawaan niya to. Babalik din siya sa pamilya natin." Ang pag-alinlangan ni Monica ay unti-unting naglaho. "Siguro tama ka, love. Baka ito nga ang pinakamainam para sa ating lahat." Sa desisyong ito, lalong lumaki ang impluwensya ni Jerome kay Monica. Ang mga pader na dati nagsisilbing proteksyon niya laban sa mga pagdududa ay naging tila isang di matibag na kuta. Pinalakas ng kanyang pag-ibig sa lalaki. Habang lumilipas ang mga araw at patuloy ang paghahanda para ipadala si Cathy sa lungsod sa kanyang kamag-anak, lalong nakumbinsi si Monica na tama ang kanyang ginagawa. Ito ang bagong simula para sa ating lahat. Bulong niya sa sarili, pilit na pinaniniwalaan ang inaasam na kinabukasan.
Ngunit ang hindi niya alam, ang desisyong ito ang magiging hudyat ng pinakamalaking pagsubok sa kanilang buhay, ang puntong magpapabago sa lahat. Ang batang babae na 6 na taong gulang lamang ngunit may karunungang lampas sa kanyang edad ay alam na mayroong isang bagay na lubhang mali. Bagamat hindi maabot ng kanyang mga salita ang puso ng kanyang ina sa mga oras na yon, lilitaw din ang katotohanan sa paglipas ng panahon. Sa paghahanap ni Monica ng mas mabuting buhay sa pamamagitan ng pagmamahal sa isang lalaking inakala niyang soulmate niya. Nagawa ni Jerome na ihiwalay si Monica hindi lamang sa kanyang pamilya at mga kaibigan, kundi pati na rin sa sarili niyang intuition at sentido komon. Hindi niya namamalayang inilagay niya sa panganib ang lahat ng tunay na mahalaga. Sa araw ng pag-alis ng maliit na bata, nakatayo ang kanyang ina sa tabi ng lalaki. Pinapanood si Cathy habang isinasakay siya sa kotse. Takot na takot ang bata at kitang-kita ito sa kanyang mukha. Ang kanyang maliliit na mata ay punong-puno ng luha habang nakatingin sa kanyang ina na may ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Mami! Mami! Huwag mo akong hayaang umalis! Huwag mo silang hayaan na kunin ako! Masama siya, Mami! Masama siya! Sigaw niya, ang kanyang munting katawan ay nanginginig sa takot at kalituhan. Naramdaman ni Monica ang bigat sa kanyang lalamunan, ngunit sa kakatuwang paraan. Hindi tulad ng nararamdaman ng isang karaniwang ina kapag nakikita ang kanyang anak sa ganoong kalagayan. Para bang may kung ano o sino na humahadlang sa kanyang emosyon, pinipigilan ng kagyat na pagkilos na dapat niyang gawin. Inakbayan siya ni Jerome, bahagyang pinisil ang kanyang balikat na para bang sinasabing tama ang kanyang ginagawa. Umalis ang sasakyan at kasabay nito nawala ang isang piraso ng puso ni Monica. Bagamat hindi pa lubos na naunawaan ni Monica noong mga panahon na yon na hindi siya basta-basta lulubayan ng kanyang anak gaya ng inakala niya. Araw-araw tumatawag ang bata, nagmamakaawa na siya pauwiin na at nagiging mas desperado habang lumilipas ang panahon. Para ito sa ikabubuti mo anak, magiging mabuti ito para sa'yo. Marami kang matututunan, makakahanap ka ng mga bagong kaibigan at kapag lumaki ka na, pwede ka nang bumalik, okay? Paulit-ulit na sinasabi ni Monica sa simula, ngunit kalaunan tumigil na siya sa pagsagot sa mga tawag ng bata. Sa ganitong paraan, natutunan ni Cathy na ito na ang bago niyang tahanan. Lumipas ang 3 buwan mula nang ipadala ang maliit na bata sa lungsod at tila maayos na umaagos ang buhay para kay Monica. Siya at si Jerome ay namumuhay sa kanilang tinatawag na The Glory Days. Habang abala ang babae sa paghihintay na magtriple ang kanyang pera sa pamamagitan ng digital currencies. Ngunit nakakaloko ang mundo dahil isang araw biglang tumigil ang lalaki sa pagsagot sa kanyang mga tawag tulad ng ginawa niya sa kanyang anak. Sa simula, inakala niyang abala lamang ito marahil dahil sa trabaho o ibang dahilan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw na naging linggo, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Monica. Bakit hindi na siya dumadalaw sa akin? Tanong ni Monica sa sarili, puno ng inis at pagkabalisa. Sa wakas, nagpasya siyang kumilos at puntahan ang address ng kumpanya ni Jerome. Ngunit sa halip na matagpuan ang abalang opisina na inilarawan nito, bumungad sa kanya ay isang bakanteng tindahan na may nakasabit na karatulang for rent. Litong-lito at unti-unting kinakain ng pangamba, nagpasya siyang mag-imbestiga pa. Sa bawat detalye na kanyang natuklasan, lalo lamang lumala ang kanyang takot. Ang kumpanyang ipinagmamalaki, ang investment company na ipinakilala nito sa kanya ay hindi kailanman umiral. Wala ni isang record, lisensya o empleyado na konektado dito. Ang katotohanan ay unti-unting nagbukas sa harap ni Monica. Pumunta siya sa bangko at natuklasang nawala na ang halos 10 milyon na kanyang ininvest. Wala ni isa sa mga cryptocurrency na inakala niyang pinuhunan niya ang totoong umiiral. Ang lahat ay isang masusing panloloko at siya'y tuluyang naloko habang nahuhulog ng lubos ang kanyang damdamin kay Jerome. Hayop ka! Sigaw ni Monica, puno ng galit at matinding pagkakanulo. Sa sandaling iyon, ang mga iyak ni Cathy ay biglang bumulong sa kanyang isipan tulad ng isang malayong alingaw-ngaw. Masama siya, Mami! Masama siya, Mami! Ang sigaw ni Cathy na umaalingaw-ngaw sa isip ni Monica, ngunit ngayon ay may bigat ng katotohanang hindi na niya matatakasan. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, nakulong sa lawak ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit tila hindi pa sapat ang sakit na yon, isang tawag ang natanggap niya, nagdadala ng mas masamang balita. Ipinapalam sa kanya na ang kanyang anak ay na-expel sa school at kasalukuyang pauwi na. Ayon sa paaralan, si Cathy ay nagdulot ng kaguluhan. Lagi raw nitong alam ang tamang sagot na nagiging sanhi ng paghihirap ng ibang mga mag-aaral.
Bukod dito, lumilikha rin ito ng isang imaginary friend na tila palagi niyang kinakausap na lalong nagpabigat sa sitwasyon. Pagdating ng bata sa bahay, may kakaiba sa kanya. Para bang naging mas mature siya, halos parang nagkaroon ng edad dahil sa karanasan. Bagamat nag-aalinlangan sa simula, napilitan din ng ina na kausapin ang kanyang anak. Dito nagsimula si Cathy na magkwento tungkol sa kanyang imaginary friend na si Lila. Ngunit sa pagkagulat ni Monica, si Lila ay hindi basta-basta imahinasyon. Tila isa itong super intelligent na alter ego ng kanyang anak. Mami, alam ko ang tungkol sa scam, pero sabi ni Lila kaya kong itrace ang IP address niya gamit ang VPN tunnel. Gagamit ako ng brute force attack para ma-access ang blockchain transaction records niya. Sabi ni Cathy ng buong tiwala. Sa kabila ng pagiging 6 na taong gulang, ang mga salitang lumabas kay Cathy ay may kagaanan na lubos na salungat sa kanyang edad. Si Monica ay tuluyang nabigla ni hindi niya lubos na naintindihan ang sinabi ng bata. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Ibinigay niya ang kanyang laptop sa bata na agad namang nagsimulang magtrabaho. Pagdating ng edad na 7, mag-isa niyang ipinagdiwang ang kanyang kaarawan sa paaralan. Gumagawa siya ng mga bagay sa computer na kayang humanga kahit ang mga may sapat na gulang. Sa loob ng maraming linggo, nagtrabaho ang bata. Ang kanyang maliliit na daliri ay sumasayaw sa keyboard sa isang labis na abalang ritmo. Isang araw, isinara ni Cathy ang laptop at lumapit sa kanyang ina. Mami, tingnan mo ang bank account mo. Sabi niya na may nining sa kanyang mga mata at isang ngiting nagliliwanag sa kanyang mukha. Naghahatubili si Monica, ngunit binuksan ang kanyang bank account habang ang puso niya ay kumakabog sa kaba at hindi makapaniwala. At doon, nakita niya lahat ng perang nawala sa kanya, parang hindi ito kailanman nawala. Nanlumo siya sa tuwa, hindi makapagsalita at ang tanging nagawa niya ay yakapin si Cathy tulad ng hindi pa niya nagawa kailanman. Salamat anak ko! Gayunpaman, may isa pang sorpresa ang batang babae. Kinumpile ko po ang mga document tungkol kay Jerome. Sabi ng batang henyo na may ningning ng hustisya sa kanyang mga mata. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang balita na inaresto ang lalaki. Mukha siyang nalilito, hindi niya alam kung paano siya natagpuan o kung paano biglang bumagsak ang buong imperyo niya na nakabase sa kasinungalingan. Sa mga sumunod na buwan, pagkatapos ng pagkaaresto ng kriminal at ang pagbalik ng pera, nagbago ng malaki ang buhay ng mag-ina at sa isang positibong paraan. Magkasamang binawi ng mag-ina ang nawalang panahon, pinuno ang kanilang mga araw ng pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. Lubos na nalubog si Monica sa pagsisisi dahil sa naging pagtrato niya sa kanyang anak sa nakalipas na panahon. Anak, hindi ko dapat inuna ang sinuman kaysa sayo. Ikaw ang pinakamahalagang regalo sa buhay ko. At pinagpala ako na magkaroon ng isang pambihirang anak na tulad mo. Patawarin mo ko sa hindi agad nakita ang katotohanan ito. Lubos ang kanyang pasasalamat na muling nabawi ang kanyang anak, pasasalamat para sa pangalawang pagkakataon. At sa wakas, naliwanagan ng kanyang puso kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Hinding-hindi na niya muling hahayaang matakpan ng bulag na pag-ibig o kasakiman ang tunay na mahalaga. Ang kanilang pagkakasundo ay higit pang pinatatag ng kagustuhan ng ina na mas maunawaan ang natatanging talino ng kanyang anak. Dinala niya ang bata sa iba't ibang espesyalista. Ang mga resulta ng IQ test ay kahanga-hanga. Literal siyang isang henyo, kapwa sa akademiko at praktikal na aspeto. Hindi pa kami nakakita ng ganitong taas ng IQ sa batang kasing edad niya, mahigit 200 puntos. Sabi ng isa sa mga psychologist. Dahil sa natuklasang ito, na-inspire ang ina at nagkaroon ng determinasyong ibigay sa anak ang lahat ng oportunidad na karapat-dapat niyang matanggap. Pumunta ang mag-ina sa ibang bansa. Sinimula ni Monica ang paghahanap ng mga paaralan na maaaring tumugon sa pambihirang talino ni Cathy. Tinanggap ang bata sa isang prestihiyosong paaralan sa edad na 8 upang mag-aral ng computer science at software engineering. Ang unang araw ni Cathy sa universidad ay isang napakahalagang pangyayari. Ang bata ay parang sumasakay sa isang emosyonal na roller coaster na halinhinang nakaramdam ng matinding tuwa at kaba. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang maliit na figura ng kanyang anak na pumapasok sa malaking campus, suot ang isang backpack na halos kasing laki niya. Naramdaman ni Monica ang di mapapantayang pagmamalaki. Ipinagmamalaki niya hindi lamang ang mga tagumpay na naabot ni Cathy sa akademya, kundi pati na rin ang tibay at lakas ng loob nito sa paglipas ng mga taon. Namukadkad si Cathy sa universidad. Pinahanga niya ang mga guro at kapwa estudyante sa kakayahang sumipsip ng kaalaman na parang espongha.
at magbigay ng mga pananaw na malayo sa kanyang murang edad. Pinanood ito ni Monica ng may pusong umaapaw sa pasasalamat at pagmamahal. Ang henyo na minsang binaliwala at ipinadala sa kamag-anak ay nagbabago ng mundo ngayon, isang algorithm sa bawat pagkakataon. Bagamat maliit ang kanilang pamilya, masasabi nilang buo ito at tila walang hangganan ang kanilang kinabukasan. Kaya't muling nagsimulang mag-ina ng isang bagong buhay. Magkasama tulad ng nararapat mula pa noong simula.